Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Kasi puro kayo mga wise, you think that your words coming out of your mouth are words of wisdom to the Filipino people. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Pinabulaanan ng China ang naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na sikreto ang umunoy gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Chinese Embassy, hindi umano sikreto ang kasunduan dahil dalawang panig ang nagtrabaho para rito. Could not even ask for the oil. Anong sabihin ko sa kanila? Kaya sinabi ko, let us do this mutually. Ang sabi ko naman, we will fish because we claim it. And sabi ko, please allow because before that, they were driving away our fishermen. Sabi ko, so when I said I allow, that was on the premise that I own the property. Pero hindi tayo in control of the property. Yan, magsabi sila, yes, I will allow you. Itinanggi ni Browner na hindi dumipensa ang ating mga sundalo pero limitado raw ang magagawa nila dahil dalawa lang ang ating RIP habang 8 ang sa China. Marine incident. So they wanted to talk. And so, sige, we will investigate and you investigate. And when they are ready, we should meet and compare. And let us determine who pays for what. Ganun. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them will come home. Because there are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed can reach Manila in 7 minutes. You want war? Nabigo sila sa Pangulo dahil hindi na-resolba ang pakiusap nila na makapasok sana ang malaking batang pandagat sa loob ng Scarborough Shoal. Ako talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Nababahala ang ilang senador sa tinapyas na pondo para sa AFP Modernization Program para sa 2025. Utos ng Pangulo sa Pag-asa, pagbutihin pa ang kanilang warning system para makapagbigay ng napapanahong babala sa mga tao. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. Bago ako magsabi na good afternoon, mag-apologize muna ako. Maghingi ako ng tawad na napatagal ang response sa gobyerno. Isa lang man talagang gusto ng Pangulo natin, no? Yung ligtas na bagong Pilipinas. Patayan sa drugs. No? At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Pagka gumamit ka ng drugs, gising ka. Mga drug lord dyan, umanda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere. Extermination was never one of them. Nahulog sa patibok ng kapwa niya mga barak ang pulis na ito
sa isang bypass operation. Arestado sa droga ang panganay na anak na lalaki ni Justice Secretary Boying Remulla. Absuelto sa reklamong may kinalaman sa ilegal na droga ang anak ni Justice Secretary Boying Remulla. Ni hindi ito nagtagalan 3 buwan sa kulungan. Ang kanyang paglilitis natapos lang sa loob ng mahigit na 1 buwan. I never said that. I said I'm declaring war. So war is what? Mahigit 10,000 gumagamit at nagtutulak umano ng ilegal na droga ang sumuko. Lagpas 20,000 menor de edad ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Corruption must stop. Ayaw ko talaga ng corruption. It makes me sick. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 43 para sa pagbuo ng Presidential Anti-Corruption Commission. Alinsunod dito sa hangarin ng Pangulo na linisin ang bansa laban sa mga umaabuso sa kaban ng bayan. Binuwag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Komisyong binuo ni Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang opisina noong 2017. I received a directive which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos asking me to remit the 89.9 billion. This time, I want my country treated with dignity. Tangina ko mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. At magdala na rin tayo ng trabaho.